Mukhang uulan pa yata. Bilisan na natin. Mahal, sigurado ka ba talaga rito? Sa ginagawa natin? Uhukayin ba talaga natin ang bangkay na ito? Ngayon ka pa ba magdadalawang isip kung kailan nandito na tayo? Alam mo naman kung bakit natin to ginagawa, di ba? Mahalaga ito para sa atin. Pero patay na ito eh. Natatakot ka ba? Pakiramdam mo ba'y binabastos natin ang bangkay na nasa ilalim ng libingang to? Mahal, huwag mo sanang kalimutan kung sino ang taong nakalibing dito. Alam ko naman yun eh. Mali. Hindi pala tao ang nakalibing dito kundi isang halimaw. Kasi walang ordinaryong tao ang makagagawa ng bagay na ginawa niya sa anak natin. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan nga natin ang aning Beverly na yun? Oo. Malakas ang kutob ko na nagsasabi siya ng totoo. Nararamdaman ko rin na gusto niya talaga tayong tulungan. Bigla na lang kasing dumating ang aling Beverly na yun. Sa buhay natin. Isa pa, ano naman ang makukuha niya sa pagtulong sa atin? Mahalaga pa ba yun? Ang importante lang sa akin ay ang makamit natin ang hustisya para sa anak natin. Ayan na. Nakikita ko ng bangkay. Namumulok na ang bagay niya. Nangangalingasaw na rin ang amoy. Isuot mo yung dala nating mask. Halika na. Bilisan na natin. Ipasok na natin siya dito sa body bag at ilagay na sa trunk ng kotse. Mahal, hindi ko alam kung tama pa ba ito. Kung ayaw mong tumuloy, kahit tulungan mo na lang akong bitbitin ang katawan na to sa kotse. Hindi ko to kayang dalhin doon ng mag-isa. Kahit huwag mo na akong samahan kina Beverly. Ako na ang magtutuloy ng plano natin. Ako na ang kukuha ng hustisya para kay Christina. Hindi. Sabay nating gagawin to. Ayun naman pala eh. Kaya kumilos na tayo. Ngayong Halloween special ng Aswang Radio. Aswang Radio. Halloween special. May special na DJ tayong makakasama. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. May bangkay na naman daw na natagpuan. Naku, nakakatakot! DJ Nicole Yala. Hello, DJ Nicole Yala. Nagpapaalalang hindi lahat ng halimaw nakatira sa dilim. Minsan, nasa sarili nating puso. Abangan sa Aswang Radio. Halloween special. Minsan ay nakakagawa tayo ng mga desisyong hindi natin pinag-iisipan ng mabuti. Nakakalunod ang sakit at lungkot to the point na wala na tayong pakailam kung tama o mali pa ba ang mga ginagawa natin. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga listeners sa Aswang Radio. Lalo na po sa paborito kong DJ na si DJ Rosana. Tawagin niyo na lang po akong Romel. At ang kwentong ito ay karanasan ng isa sa mga kumpare ng tatay ko na si Tito Anton. Nangyari po ang kwentong ito sa isang baryo sa Romblon taong 1986. Kilala ang mag-asawang Linda at Anton bilang mga devoted na Katoliko. Mabait sila, maaasahan at madaling lapitan ng mga nangangailangan. Isang public school teacher si Linda habang si Tito Anton naman ay nagtatrabaho sa munisipyo kasama ng tatay ko. May nag-iisa silang anak na ipinadala nila sa Maynila upang pag-aralin sa isang magandang universidad. Mataas ang pangarap nila para dito dahil gusto nilang magkaroon ito ng mas magandang buhay. Pero nagbago ang lahat nung nagbakasyon ito sa kanila para sa summer vacation nito. Tuluyang nagbago ang buhay ng kanilang pamilya. Napuno ng galit, puot at sakit ang puso nilang mag-asawa dahil sa pangyayaring ito. Tay naman, hindi nyo pa rin pala pinapalitan tong kotse nyo? Oh, ano naman ang problema dito sa kotse natin? Maraming taon na natin itong ginagamit bilang isang pamilya. Yan na nga po ang point ko. Maraming taon na natin tong ginagamit. Ilang beses na rin nasira at pinaayos. Kaya, di ba dapat ay pagpahingahin nyo na rin to? Hanggat hindi pa ito tuluyang sumusuko, gagamitin pa rin natin ito. Naku anak,
huwag ka nang makipagtalo sa tatay mo tungkol dyan. Matagal ko nang sinasabi sa kanya na palitan na namin tong kotse na to. Ayaw niya naman. May sentimental value raw kasi to sa kanya. Asus, si tatay. Ang drama. Totoo naman May sentimental value talaga to sa akin. Matagal ng panahon ko rin tong pinag-ipunan. Kung perang iniisip nyo, sabi ko naman sa inyo, wag na kayong magpadala ng malaking pera sa akin buwan-buwan. May scholarship naman ako at hindi ganun kalaki ang nagagastos ko every month. Hindi naman pwede yung gusto mo, anak. Mahirap na nga para sa amin na nasa malayo ka eh. Gusto lang namin masiguro na hindi ka maghihirap doon. Aba, hindi kaya madali ang buhay sa Maynila. Kumusta nga pala doon sa Maynila? Hindi ka ba nahihirapan doon, Okay lang naman po. Aaminin kong hindi rin madali ang buhay ko doon bilang isang college student. Pero expected naman po yun. Malaking bagay rin talaga na nakatira ako kina auntie. At least may kasama akong kadugo natin. Sobrang bait nila sa akin at hindi nila ako pinapabayaan. Mabuti naman kung gano'n. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay. Nadaanan pa nila ang maliit na resort na nasa tabi mismo ng bahay nila. Nakita nilang nakaupo doon ang nag-iisang guest ng buwan na yon. Isa itong matandang lalaki na sa tansya nila ay nasa 70 anyos na. Mag-iisang buwan na rin ito doon. Ni minsan ay hindi pa nila ito nakakausap. Hindi naman kasi ito namamansin. Pero bahagya naman itong ngumingiti tuwing nakikita sila. O anak, magdidilim na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba galing? Doon lang po sa resort katabi ng bahay natin. Ano namang ginawa mo doon? Nakausap ko po yung guest doon, si Mang Domeng. Talaga? Hindi namamansin yun eh. Buti naman at kinausap ka. Ay, sadyang mahiyain lang yata. Alam niyo bang retired professor pala siya sa Maynila? Talaga? Opo, pareho rin kaming mahilig sa science. Kaya ayun, medyo napahaba ang kwentuhan namin. Ang dami niyang dalang libro, Nay. Ang ilan sa mga ito ay galing pa sa ibang bansa. Talaga ba? Ang galing naman. At least, napatunayan na natin hindi pala siya masamang tao. Bakit po? May mga nagsasabi po bang masama siyang tao? Nako, alam mo naman ang iba nating mga kabaryo. Kung minsan ay masama ang pag-iisip, hindi lang nila magawang kausapin ng tao kung ano-anong kwento nang ipinapakalat. Kagaya po ng ano? Nitong mga nakaraang linggo kasi, sunod-sunod ang patayan dito sa lugar natin. May mga natatagpo ang bangkay na wala ng lamang loob at nawawala na rin ang ibang parte ng katawan kagaya ng kamay, mata, paa at kung ano-ano pa. Ang sabi nila kagagawan daw ito ng aswang. At si Mang Doming ang pinagbibintangan nila? Nagsimula kasi ito nung dumating siya dito sa lugar natin. Ang sabi namin ng tatay mo sa kanila, huwag mang bintang at masama yun. Lalo pat wala naman silang ebidensya. At saka isa pa, anong taon na ba? 1986 na. Sa pelikula na lang uso ang mga aswang. Ay, naku. May pagka-weirdo lang talaga si Mang Doming. Pero sinasabi ko po sa inyo, mabait siya at masayang kausap. Masayang kausap para sa'yo kasi nga pareho pala kayong mahilig sa science. Ay nako, alam mo, mabuti pa imbitahin mo siyang maghapunan dito sa atin minsan. Para naman mas makilala pa natin siya. Good idea yan, Ma. Sige, sa susunod naming pagkikita, i-invite ko siya. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging close pa nga si Christina kay Mang Domeng. Araw-araw itong nagpupunta sa resort at ikinukwento sa kanila ang mga natutunan nito mula sa bagong kaibigan. Kahit paano ay nawala ang pangamba nila dito. Kahit kailan naman ay hindi talaga sila naniniwala sa mga kumakalat na kwento na aswang ito. Pero nang dahil sa mga kwento ng anak nila, ay mas napatunayan nilang mabuting tao talaga to. Nauhusgahan lang ito ng iba dahil hindi ito madalas makihalubilo sa kanila. Pero isang gabi ay nagulat na lang sila
nang kumatok ito sa bahay nila at may dala pang ulam. Pinapunta ako rito ni Christina. Ang sabi niya, in-invite niyo raw ako mag-dinner dito sa inyo. Totoo yan. Masaya ako't pinaunlakan niyo kami. Mang Domeng? Sabi ko na nga ba hindi niyo ako matitiis? Ang kulit mo kasi. Nako, pagpasensyahan niyo na po itong anak namin. Likas na talaga sa kanyang pagiging makulit mula pagkabata eh. Ayos lang. Natutuwa nga ako sa kanya. Napakatalinong bata. Aso si Mang Domeng, napakabulero. Sabay-sabay na silang pumunta sa kusina para maghapunan. Napansin raw ni Tito Anton na medyo tahimik si Mang Domeng at para bang inoobserbahan lang sila. Pero naisip rin niya na baka nahihiya lang ito kaya ganon. Para hindi magkailangan ay sila na mismo ang kumausap dito. Sinamantala na nila ang pagkakataon na mas makilala ito ng mabuti. Biyuda na ako, 10 taon na ang nakalipas mula nung pumanaw ang asawa ko. Ang mga anak naman namin ay nasa Amerika na. Doon kasi sila nagtatrabaho at doon na rin nakapag-asawa. Kung ganun ho mag-isa na lang pala kayo dito sa Pilipinas. May mga kamag-anak pa rin naman ako sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero ako na lamang ang mag-isa sa bahay namin. Kaya nga nagdesisyon akong bumiyahe at magbakasyon sa iba't ibang lugar para makapaglibang ako. Wala na kasi akong ibang pinagkakaabalahan mula nung mag-retiro ako sa trabaho. Ang galing ni Mang Domeng, di ba po? Sa kabila ng edad niya, nagagawa pa rin niya mag-travel. Bigla namang sumakit ang tuhod at likod ko sa sinabi mo. Masyado mong pinapamukha sa akin ang edad ko. Malabiro din pala kayo. Akala namin dati masungit kayo. Kasi hindi kayo masyadong namamansin. Sabi sa inyo mahiyain lang talaga tong si Mang Domeng. Pero isa siya sa pinakamabait na taong nakilala ko. Nako, salamat sa sinabi mo, Christina. Nakakataba ng puso. Habang tumatagal ang pag-uusap nila, ay mas lalong gumagaan ang loob nila sa matanda. Pakiramdam nila ay mas nakikilala na nila ito ng lubusan. At napagtanto nila na hindi nga dapat talaga tamang husgahan kaagad natin ng isang tao nang hindi natin ito lubusang nakikilala pang mabuti. At dahil dito ay naisipan nilang mag-asawa na imbitahin itong sumama sa kanila sa pagsisimba. Tuwing araw ng linggo ay nagsisimba po talaga kami. At mas espesyal ang pagsisimba namin ngayong darating na linggo dahil nandito ang anak namin. Kung gusto niyo po, baka pwede kayong sumama sa amin. Oo nga po. Tapos kain na rin tayo sa labas pagkatapos magsimba. Ay naku, pasensya na ha. Huwag sanang sasama ang loob ninyo kung hindi ako sasama. Hindi kasi ako nagsisimba. Bakit naman po? Hindi kasi ako naniniwala sa anumang relihiyon. Oo, may sinasamba akong Diyos at naniniwala ako sa tinatawag nating higher being. Pero ibang paniniwala ko sa paniniwala ninyo. May sarili rin akong paraan ng pagdarasal. Ganun po ba? Sige po, ayos lang. Naiintindihan po namin. Isa pa, naniniwala rin naman kami na hindi mahalaga kung ano ang paraan mo ng pagsamba. Ang importante ay wala kang sinasaktang tao at mabuti ka sa iyong kapwa. Tama ka dyan. Hindi sila ang tipo ng tao na mabilis manghusga. Pero hindi maipaliwanag ni Tito Anton kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya kay Mang Domeng nang dahil sa sinabi nito. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na hindi niya dapat husgahan base lang sa pagkakaiba ng paniniwala nila. Pero para bang may nagsasabi sa kanya na mali ito. Kaya naman ito ang pinag-usapan nilang mag-asawa nang makauwi ito at silang dalawa na lang sa kwarto nila. Mukha namang siyang mabait eh. Ewan ko ba, mahal? Parang iba ang pakiramdam ko sa kanya.
Patawarin sana ako ng Diyos dito sa nararamdaman ko. Hindi ko naman gustong husgahan siya. Hindi naman siguro siya masama dahil lang hindi siya Kristiyano kagaya natin. Pero kasi mahal, hindi naman to dahil sa relihiyon na paniniwala eh. May kakaibang kutob lang ako sa kanya. Nang dumating siya sa bahay natin, magaan ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay mabuting tao siya pero kalaunan parang may iba. Sana naman mali ang kutob mo. Lalo pat malapit pa naman sila ni Christina. Pero wala lang naman siguro yan. Kung ano man ang kutob mo, ipagdasal na lang natin yan. Pinilit niyang tanggalin sa isip niya ang masamang kutob niya dito. Ayaw niyang pag-isipan ito ng masama, lalo pat mas nagiging malapit na ang anak nila kay Mang Domeng. Araw-araw itong nasa resort at kung minsan, ay maghapon itong nakikipagkwentuhan sa matanda. Isang gabi ay nagising silang mag-asawa nang makarinig ng mga kalusko sa labas ng bahay. Mabilis siyang bumangon at tumanaw sa bintana. Madilim sa labas at wala siyang nakitang kahit ano o sino doon. Hanggang sa nakarinig sila ng malalakas na katok. Sino naman kaya yun? Hindi ko alam. Sino na magbibisita sa atin ng ganitong oras? Mag-aalas 11 na ng gabi. Hindi kaya masamang tao yun? Hindi naman siguro. Safe naman itong lugar natin. Kahit na, kailangan pa rin nating mag-ingat. Sige. Kumuha tayo ng patalim sa kusina. Bago pagbuksan yung kumakatok. Mabuti pa nga. Halika na. Mabilis silang bumaba at kumuha ng kutsilyo sa may kusina. Pagkatapos ay lumapit na sila sa pinto kung saan patuloy pa rin kumakatok kung sino man ang nasa labas. Nakakapagtaka lang dahil ayaw nitong sumagot nang tanungin nila kung sino ito. Abot-abot ang kaba niya nang buksan ang pinto. Pero laking pagtataka nila nang walang makitang kahit sino sa labas. Walang tao. Kung ganun, sino kaya yung kumakatok kanina? Imposible namang guni-guni lang natin yun. Narinig talaga dati na may kumakatok eh. Sobrang lakas pa nga. Teka, si Christina ba yun? Oo nga. Anong ginagawa niya dyan? Ba't? Christina! Anak! Sa gitna ng kadiliman ay nakita nilang nakatayo ang anak nilang si Christina at parang wala ito sa sarili. Nakayapak ito at nakatingala sa mabituing kalangitan. Kaagad nila itong nilapitan pero parang hindi man lang sila nito narinig. Anak, kami to. Ang nanay at tatay mo. Naririnig mo ba kami? Anak! Anong nangyayari sa'yo? Nay? Tay? Ano pong ginagawa niyo rito? Ikaw dapat ang tinatanong namin niya. Anong ginagawa mo dito sa labas ng ganitong oras? Hindi ko po alam. Ano? Anong hindi mo alam? Hindi ko po alam kung paano ako napunta rito. Ang huli kong naaalala ay natutulog na ako sa kwarto ko. Kaya hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Nag-sleepwalk ba ako? Nangyari na ba ito sa'yo sa Maynila? Hindi po. Ito ang unang beses na nangyari sa akin to. Ay, Diyos ko, mahal. Kailangan na yata nating patingnan sa doktor ang kondisyon ng anak natin. Delikado to eh. Paano kung umabot siya sa malayong lugar nang walang malay? Hindi na po kailangan ay. Sigurado akong hindi na to mangyayari ulit. Hindi tayo nakasisiguro dyan. Patitingnan ka namin bago pa maging huli ang lahat. Okay lang po talaga ako. Wala akong diferensya. Anak, hindi naman sa... Ano yun? Sabay nilang tiningnan ang tinuro ng anak nila at nanlaki ang mga mata nila nang makita ang isang malaking aso sa di kalayuan. Nakatayo ito sa isang madilim na lugar at napapagitnaan ng mga puno at halaman. Hindi pangkaraniwan ang laki ng aso, para bang isang higante. Kulay pula ang mga mata nito, nakalabas ang mga pangil at tumutulo pa ang mga laway. Oh, Diyos ko.
Ang laki naman ng aso na yan. Ay, nakakatakot. Parang kagaya nung sinasabi ng mga kapitbahay natin. Ano po bang sinasabi nila? May aswang raw rito na kayang magbago ng anyo. Kaya raw nitong maging isang malaking aso. Huwag tayong maniwala sa mga yan. Wala namang aswang eh. Pero sigurado akong delikado ang aso na yan. Ang sama ng tingin sa atin, no? Halina kayo. Pumasok na tayo sa bahay, Christina, anak. Doon ka na muna sa kwarto namin matulog ngayong gabing ito. Sige po, tay. Isang napakagandang araw sa inyong lahat, mga dear listeners naman dito sa Aswang Radio. And as usual, mas maganda pa ako sa araw. Charot lang yan, of course. Ang aga-aga, nagbubuhat agad ako ng sarili kong bangko. Hayaan nyo na, minsan lang naman. So, kamusta kayo, mga listeners naman? I'm sure excited na kayong malaman kung tungkol saan ang kwento natin today. Siyempre, kagaya nyo, curious na rin ako kung ano ang mangyayari sa bida natin at sa kanyang pamilya. Unang eksena pa lang kasi binulagan na agad tayo nila nang maghukay sila ng bangkay. Oh my G! Ano kayang gagawin nila dito? At ano ang koneksyon nito sa pagkuha nila ng hustisya para sa kanilang anak? I-comment nyo na yung mga comment nyo dyan sa comment section natin kung ano sa tingin nyo ang gagawin nilang mag-asawa. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pag-usapan saglit natin si Mang Domeng. Alam nyo, hindi ko naman siya ginajudge just because hindi siya nagsisimba. Marami akong kilalang mga atheists and agnostics at sa totoo lang, minsan ay mas mabubuti pa nga sila kaysa dun sa mga kakilala kong religious ko, no? Para saan pa kasi kung lagi ka namang nagsisimba, pero masama ka naman sa kwapa mo, haller! Gets niyo ba yung point ko? But at the same time, hindi rin natin pwedeng invalidate ang masamang kotob ni Anton. Kasi kung may isang bagay akong natutunan mula sa mga napapakinggan nating stories dito sa Aswang Radio, yun na yung trust your instincts. Kayo, ano sa tingin nyo ang sikreto ni Mang Domeng? May something fishy ba sa kanya? Isa ba siyang kakampi o kalaban? So, paki-judge nyo na. Sige, ilagay nyo sa comment sections. Charot lang. Pero habang nagtatype kayo ng comments, please, don't forget to share, like, and subscribe na rin po sa ating munting channel. Also, click the notification bell para lagi din kayong updated sa ating mga news stories dito lang sa Aswang Radio. O ano, tapos na ba kayong isubscribe? Kung oo, tara na't pakinggan ang susunod na bahagi ng ating kwento. Aswang Radio. Mahal, narinig mo bang pinag-uusapan ng mga tindera dito sa palengke? May natagpuan na naman daw na bangkay doon sa may bakanting lote. Wakwak ang tiyan, wakwak ang katawan. Oo nga eh. Sino kaya talaga ang nasa likod ng mga karumal-dumal na krimen nito? Hindi kaya may kinalaman dito yung nakita nating malaking aso kagabi? Akala ko ba hindi tayo dapat na maniwala sa mga kwentong aswang na yan? Hindi ko naman sinasabing aswang yan. Pero sa laki ng asong yun, posibleng makapatay talaga ito ng tao sa brutal na paraan. Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong isipin ko. Basta't ipagdasal na lang natin ang mga nangyayari sa bayan natin. Diyos lang talaga ang makakatulong sa atin ngayon. At magdoble ingat na rin tayo. Pareho silang kinakabahan ng mga oras na yon. Pareho nilang kinukumbinsi ang kanilang mga sarili na hindi totoo ang mga aswang. Pero sa puntong iyon, unti-unting napapaisip si Tito Anton na baka talagang may halimaw na naghahasik ng lagim sa bayan nila. Huminga sila ng malalim at bumalik sa kotse. Dala ang kanilang mga pinamili. Nagpaiwan si Christina sa kotse dahil tinatamad raw itong maglakad. Naabutan naman nila ito na malalim ang iniisip pero kaagad nang umiti nang makita sila. Habang nagmamaneho naman siya, pauwi ng kanilang bahay, ay isang ideya ang pumasok sa isip niya. Anak, bakit hindi ka na lang bumalik muna ng Maynila? Tay naman, pinapaalis niyo na ba ako? Hindi naman sa ganoon. May 2 weeks pa bago ang pasukan. Hindi ko pa kailangang bumalik ng Maynila.
Akala ko ba na-miss niyo ko? Siyempre naman, na-miss ka namin. At sobrang saya namin na kasama ka namin ngayon, anak. Pero naiintindihan ko rin ang tatay mo. Masyado na kasing nakakatakot ang mga nangyayari dito sa bayan natin. Kaya mas mapapanatag ako kung wala ka rito. Para alam kong ligtas ka. Di ba, mas dapat lang na nandito ako para masamahan ko kayo. Hindi mo maaalis sa amin ang mag-alala bilang mga magulang mo pagkatapos ng nangyari kagabi. Ay, hindi pa pala tayo tapos doon? Ay, huwag niyo na kasing isipin yun. Masyado naman kayong serious eh. Wala lang po yun. At hindi na rin yun maulit. Promise. Hindi nila nagawang kumbinsihin ang anak nila na bumalik ng Maynila. Gusto pa kasi nitong sulitin ang panahong magkasama sila. At hindi rin naman nila ito masisisi dahil ilang buwan pa ang hihintay nila bago muli siyang makasama. Kaya naman hinayaan na lang nila itong ituloy ang bakasyon sa kabila ng kanilang pag-aalala. Isang araw, habang nagtatanim siya sa hardin nila, ay nilapitan siya ng asawa niyang si Linda. Mahal, nakasalubong ko sa daan kanina si Maring Grace. Yung co-teacher ko. Oh, kumusta naman? Naikwento ko sa kanyang tungkol sa nangyari kay Christina nung isang gabi. Natatakot ako sa sinabi niya. Bakit? Baka hindi lang basta sleepwalking ang nangyari sa anak natin. Sabi niya, may mga aswang daw na kayang manipulahin ang isip ng isang taong tulog. Kaya naman nakakapaglakad ito palabas ng bahay na walang malay. Mahal naman. Anong kalukuhan yan? Huwag mong sabihing naniniwala ka dyan. Ay, sa totoo lang, ayoko naman talagang maniwala. Pero base sa mga nangyayari, Hindi porket nababalot tayo ng takot ngayon ay kung ano-ano na lang din ang paniniwalaan natin. kahit na, gusto ko pa rin makasiguro. Paano? May narekomenda siya sa aking magaling na albularyo. Patingnan natin ang anak natin sa albularyong yun. Kailan ka pa naniwala sa mga albularyo at manggagamot? Desperada na siguro talaga ako. Bilang isang ina, wala akong hindi gagawin para sa anak natin. Kahit ako man ay gagawin ng lahat para kay Christina. Pero taliwas sa paniniwala natin ang paghingi ng tulong sa isang albularyo. Ay wala namang sigurong mawawala kung susubukan natin, di ba? Subok lang naman eh. Malay mo, makatulong nga ito sa sitwasyon natin. Tsaka, hindi naman ibig sabihin ito ay hindi na tayo naniniwala sa Diyos. Susubok lang tayo ng ibang paraan upang matulungan ang anak natin. Kausapin muna natin si Christina. Hindi ko alam kung papayag siya dito. Basta, kung ayaw niya, hindi natin siya pipilitin. Kagaya ng inaasahan niya, hindi agad pumayag ang anak nila na magpatingin sa albularya. Nung una'y akala pa nga nito, nagbibiro lang sila. Alam kasi nito na hindi naman sila naniniwala sa mga albularyo. Mas lalo nang hindi naniniwala si Christina sa ganyang bagay bilang isang tao siyang mahilig sa siyensya. Pero sa puntong yon ay naramdaman na talaga niya ang desperasyon ng kanyang asawa. Sige na anak, wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Nay naman, huwag nga kayong magpapaniwala sa mga albularyo na yan. Isa pa, okay naman ako eh. Hindi nyo na ako kailangang ipagamot. Nag-aalala lang talaga kami ng nanay mo. At hindi mo maalis yan sa amin bilang mga magulang mo. Sige na anak, pagbigyan mo na kami. Subukan lang natin ang isang beses. Ni hindi natin kailangang bumalik doon kung ayaw mo. Basta subukan lang natin. Malay natin, baka matulungan nga tayo ng albularyong yun. Sige na nga, pagbibigyan ko na kayo. Pero isang beses lang ha. At hindi ibig sabihin nito ay naniniwala na ako sa albularyo. Nakita niyang nakahinga ng maluwag ang asawa niya nang sa wakas ay pumayag na rin si Christina. Aaminin naman ni Tito Anton na maging siya ay natuwa rin nang sa wakas ay pumayag ang anak nila. Hindi man buo ang paniniwala niya sa albularyo,
may bahagi pa rin ng isip niya ang palihim na umaasang makakatulong ito sa kanila. Bilang isang magulang, ay gagawin nila ang lahat ng paraan upang makatulong sa kanilang anak. Kinabukasan ay pumunta sila sa isang liblib na baryo kung saan matatagpuan ang bahay ng albularyo. Inabot ang halos 1 oras ang biyahe nila at kapansin-pansin na halos wala na silang nadaraan ng mga kabahayan. Puros mga nagtataas ang puno na lang ang nakikita nila sa paligid. Sigurado po ba kayong hindi tayo naliligaw? Parang nasa middle of nowhere na yata tayo eh. Ito yung binigay sa aking direksyon ng kumari ko eh. At saka, sinabi rin niya sa akin na nasa liblib na lugar daw talaga nakatira ang albularyong yon. Mabuti na lang at maaga tayong umalis. Isipin nyo kung anong itsura ng lugar na ito paggabi. Di wala man lang kahit isang posting ilaw. Oo nga po eh. Nakakatakot. Parang setting ng horror movie. Huwag nga kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ituloy mo na lang ang pagmamaneho, mahal. Maya-maya lang ay makakarating din tayo doon. Hindi nagtagal ay natanaw na nga nila ang isang maliit na kubo. Nag-iisa lang ito sa lugar na yon. Magtatanong lang sana dapat sila kung saan matatagpuan ang bahay ng albularyong si Beverly. Pero ito na pala ang hinahanap nila. 60 anyos lang si Beverly. Nakasuot ito ng isang mahabang damit na kulay puti at abot hanggang bewang ang kulot nitong buhok. Nginitian sila nito at pinapasok sa kubo. Tay, parang ang creepy niya. Oo nga eh. Kakaiba ang ngiti niya. Hindi ko maipaliwanag. Tumahimik nga kayong mag-amay dyan. Baka marinig niya kayo. Maupo muna kayo. Gusto niyo bang ipaghanda ko kayo ng kape o gatas? Hindi na po. Maraming salamat. Kung ganon, ano ba ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ipinaliwanag niya dito ang nangyari sa anak nila nung isang gabi. Pati ang tungkol sa malaking aso na nakita nila ay binanggit niya rin dito. Nakinig lang si Beverly sa kanya. Hindi pinutol ang kanyang pagsasalita. Pero halatang pinag-iisipan nito ng mabuti ang mga naririnig. Pagkatapos marinig ang buong kwento, ay kinuha nito ang kanang palad ni Christina. Pumikit ito at umusal ng isang dasal. Hindi nila maintindihan ang mga katagang lumabas sa bibig nito dahil bukod sa pabulong itong magsalita, ay parang ibang lengguwahe rin ang ginagamit nito. Nagkatinginan silang tatlo ng kanyang asawa at anak. Parehong hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Parang gusto pa yatang matawa ni Christina at pinipigilan lang ang sarili. Samantala, sa kabila ng pagkalito, bakas pa rin sa mukha nilang mag-asawa ang pag-asa. Pagkalipas ng halos 3 minutong pagdarasal, ay napansin nilang may tumutulong dugo sa ilong nito. Napapikit pa rin ito. Parang biglang bumuhos ang pagbigas nito ng mga kataga at parang nanginginig ang katawan. Di nagtagal ay bigla nitong binitawan ng palad ni Christina na para bang napaso ito. Nanginginig ang katawan nito at pumutla ang mukha. Okay lang po ba kayo, Aling Beverly? Ang putla-putla niyo po. At saka tumatagaktak ang pawis niyo. Masama ang pakiramdam mo. Pwede naman kami bumalik dito sa ibang araw kung wala ka sa maayos na kondisyon para gamutin ang anak namin. Nakapagtataka. Hindi ko makita kung anong nangyari sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bihira akong mabigo sa ganitong klasing bagay. Isang malakas na uri ng dasal rain ang ginamit ko sa kanya. Pero, hindi ko alam. Salamat po at sinubukan niyo pa rin akong tulungan. Pero wag na lang po nating ipilit Hindi ka naniniwala. po. Hindi ka naniniwala sa mga albularyong katulad ko. Sa tingin mo ay isang kalokohan lang ang lahat ng ito, tama ba ako? Hindi naman po sa ganon. Nirerespeto ko po ang kaalaman niyo sa panggagamot. At humahanga rin po ako sa mga katulad niyong nakakatulong sa mga pasyente niyo. Pero hindi lang po siguro ito kapareho ng mga bagay na pinag-aralan at pinaniniwalaan ko.
Kung gano'n ay kailangan mo buksan ang iyong puso at isip para sa iba't ibang paraan ng panggagamot. Kailangan mo itong paniwalaan at pagkatiwalaan kung gusto mong gumaling. Wala naman po akong sakit. Maayos po ang pakiramdam ko. May isa pa ako para ang naiisip. Tsaka kung ito ang makakatulong sa'yo, Ano yon? sumama kayo sa akin. Tumayo ito at mabilis na lumabas ng kubo. Nagkatinginan sila pero nagdesisyon pa ring sundan ito. Nagulat sila nang mapansing pumapasok na sila sa kakahuyan. Tinanong nila si Beverly kung anong ginagawa nila doon pero hindi naman ito sumasagot. Nay, Tay, umuwi na lang tayo. Wala naman tayong mapapala dito eh. Tignan muna natin kung ano pang pwede niyang magawa sa atin. Naniniwala ba talaga kayo sa kanya? Mukhang niloloko niya lang tayo. Nandito na rin lang tayo, ituloy na lang natin. Mas lalong masasayang ang oras natin kung uuwi tayo nang hindi sinusubukan ng lahat ng paraan. At saka anak, di ba nangako ka sa amin na susubukan mo? Kahit ngayon lang. Ay, sige na nga. Pagbibigyan ko na kayo. Pero kapag wala pa rin, uuwi na tayo at hindi na tayo babalik dito, okay? Sige anak. Pagkalipas ng 5 minutong paglalakad, ay pumasok sila sa isang kuweba at nakita nila sa loob ang isang matandang babae na nakahiga sa papag. Napapaligiran ito ng iba't ibang mga bote na may lamang kung ano-anong likido. May mga nakalagay ring itim na kandila sa paligid ng kuweba. Tumaas ang balahibo ni Tito Anton sa kanyang mga nakita. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot nang bumangon ng matanda. Halos hindi na ito makatayo ng maayos dahil sa edad nito. Kulubot na ang balat ng matanda. Kulay puti na rin ang lagpas bewang nitong buhok at sobrang talim kung tumitig sa kanila. Eto si Nanay Magda ang aking ina. Dati siyang mahusay na albularya. Pero dahil matanda na siya at hindi na kayang manggamot, itinuro niya sa akin ang lahat ng kaalaman niya. Bakit siya nakatira dito sa kuweba? Dahil sagrado ang kuweba na ito para sa akin. Dito nagsimulang magbago ang buhay ko. Maraming taon na ang nakakalipas. Bakit mo? Ano pong meron sa kuwebang ito? 8 anyos lang ako nang maligaw ako dito. Pinagalitan kasi ako ng mga magulang ko dahil sa kakulitan ko. Iyak ako ng iyak. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hanggang sa hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa kuwebang ito. Habang umiiyak, ay nagdasal ako sa Panginoon. Nakakatawa. Dahil ang dasal ko pa noon ay sana magkaroon ako ng ibang mga mag-ulang. Gusto raw kasi ni na lolo't lola na itapon niya ang alaga niyang pusa. Napalapit na ito sa puso ni nanay, kaya ayaw niyang palayasin. Pero habang tulog siya, wala siyang kaalam-alam na kinuha na pala ng mga ito ang alaga niya. Tama, ganun nga ang nangyari. Kaya galit na galit ako sa kanila doon. Pero habang nagdarasal ako, biglang lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag. At nagulat na lang ako nang lumitaw sa harap ko ang isang lalaking may matipunong pagagatawan. Maputi ang kanyang mahabang buhok at nakakabangha ang kanyang pakpak. Parang anghel? Hindi lang parang anghel, Ineng. Anghel talaga ang nagpakita sa akin. Isang anghel na pinadala ng langit upang tumulong sa mga nagkakailangan. At ako, ang ginamit ang anghel na to bilang instrumento ng Diyos. Ang anghel po bang yun ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihang manggamot? Tama ka. Sa murang edad ay nag-umpisa na akong manggamot ng mga may sakit. Hanggang sa nagdalaga ako tumanda
ay hindi ko naigiwan ang pagiging albularya. Kaya naman kahit hindi na ako nanggagamot ngayon, hindi ko pa rin kayang iwan ang kuwebang ito. Isang regalo mula sa langit ang kakayahan ni nanay na manggamot. Samantalang yung kakayahan ko naman ay natutunan ko lang mula sa kanya. Kaya kung mayroong makakatulong sa sitwasyon ng anak nyo, si Nanay Magda yon. Si Beverly na mismo ang nagkwento sa nanay niya tungkol sa sitwasyon ni Christina. At habang nakikinig si Aling Magda, ay napansin nilang nagpalingu-lingu ito. Para bang alam na agad nito kung anong nangyari at kung ano ang dapat niyang gawin. Kumuha si Aling Magda ng langis mula sa isa sa mga bote at ipinahid ito sa noo ni Christina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang umusal ng dasal na hindi rin nila maintindihan. Anong ginagawa niya? Magtiwala lang kayo kay nanay. Alam niya ang ginagawa niya. Nagdarasal rin siya kagaya ng ginagawa mo kanina. Anong kaibahan nagdasal niya ngayon? Marami siyang alam na mga sinaunang dasal na mas malakas at mas makapangyarihan. Ito yung mga klase ng dasal na hindi niya pwedeng ituro sa akin. Hindi kasi kakayanin ng katawan ko ang kakaibang enerhiyang hatid ng mga dasal na ito. Ibig sabihin ba nito? Yung sinaunang dasal na ito ang makatutulong sa anak namin? Tama ka. Pagkalipas ng halos 10 minutong pagdarasal ay natapos na rin ito. Kapansin-pansin ang pamamawis ng anak nila at namumutla rin ito. Umarap naman si Aling Magda sa kanya. Seryoso ang ekspresyon at may bakas ng pagkabahala. Isang makapangyarihang aswang ang nagkaroon ng interes sa anak niyo. Ano? Alam ko mahirap paniwalaan, pero totoong may mga aswang. Totoo ang mga nilalang ng dilim. Bakit naman po ako pagkakainteresan ng isang aswang? Hindi na ito nakakapagtaka, Ineng. Sa angking kagandahan mo, talagang marami ang magkaka-interes sa'yo. Ang alam ko, mahigpit na pinagbabawal sa mga aswang na umibig sa mga hindi nila kalahi. Kaya kung sino man ang aswang na ito, malamang ay matindi talaga ang nararamdaman niya para sa iyo, Eding. Sa sobrang tindi nito, ay handa siyang suwayin ang batas ng kanilang lahi. Hindi ito pwede. Ano pong magagawa namin para lubayan ang aswang na ito? Ang aming anak. Tay, imposible pong sinasabi nila. Nagsagawa ako ng ritual kanina upang lubayan siya ng aswang. Subalit hindi ko maipapagakong lulubayan nga siya ng aswang dahil dito. Alam niyo naman na ang pusong umiibig ay gagawin ng lahat makuha lang ang ninanais. At sa kasong ito, isang nilalang ng dilim ang umiibig sa inyong anak. Bumalik na lang kayo dito pag ayaw pa rin lubayan ng aswang ang anak nyo. Maaaring may iba pang dasal na nalalaman ng inay para tulungan kayo. Pero sa ngayon, magdoble ingat muna kayo. Patuloy lang kayong magdasal at manalangin sa Panginoon. Tama ang sinabi ng anak ko. Hindi madali ito pinagdadaanan nyo. Malakas ang kalaban. Pero naniniwala akong malalagpasan nyo rin ito. Nandito lang kami para tulungan kayo. Habang bumabiyahe pa uwi, ay pinag-usapan nila ang tungkol sa mga nalaman nila. Ayaw pa rin maniwala ni Christina dito. Ginawa pa nga nitong biro ang sinabi ng matanda. Pero naniniwala silang mag-asawa sa kanilang mga nalaman at gagawin nila ang lahat para protektahan ang kanilang anak. Hindi sila papayag na malagay ito sa kapahamakan ng dahil sa isang aswang. Mang Domeng! Nandito pala kayo. Kanina pa ba kayo naghihintay dito sa labas ng bahay namin? Hindi naman masyado. Ba't po kayo napadalaw? Wala naman. Naisip ko lang bumisita ulit sa inyo. Saan ba kayo nanggaling? Binatignan namin siya sa albularyo.
Bakit? Ano bang problema? Tsaka bakit niyo siya sa albularyo pinatingnan? Noong isang gabi kasi ay natagpuan namin siyang nakatayo sa labas ng bahay. Wala siya sa sarili. Hindi rin niya maalala kung paano siya nakalabas ng bahay. Sleepwalking. Ang alam ko, oo. Pero ang sabi ng albularyo, may aswang raw na nagkaroon ng interes sa akin. Oy, hindi ito nakakatawa, Christina. Sorry, Nay. Hindi ko lang talaga magawang seryosohin ang mga sinabi ng matandang yun. Ikaw, Mang Domeng, anong masasabi mo sa diagnosis niya sa akin? Sa tingin ko'y kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor. Nire-respeto ko naman ang desisyon ninyo magpatingin sa albularyo. Pero bilang isang man of science, sa tingin ko'y dapat nyo pa rin patingnan sa isang professional na doktor ang anak ninyo. Gagawin rin namin yan. Pero sa tingin ko ay wala rin na magmawawala kung paniniwalaan namin ang mga sinabi ng albularyo. Mas mabuti na rin kung magdodoble ingat kami. Basta ako. Gusto kong sulitin ang mga natitirang araw ng bakasyon ko rito. Gusto kong mag-enjoy at mag-relax. Hindi yung gagawin kong horror experience ng bakasyong to. Nabalot ng takot ang pamilya nila nang dahil sa kanilang nalaman mula sa albularyo. Hindi rin nakatulong na ayaw seryosohin ni Christina ang tungkol sa sitwasyon nito. Ayaw talaga nitong maniwala na may nagkakagustong aswang sa kanya. Maging sila rin naman ang kanyang asawa ay nahihirapan pa rin paniwalaan ito. Pero parang may nagsasabi sa kanila na kailangan nila itong paniwalaan. Isang gabi ay nagising na naman sila nang dahil sa isang kaluskos. At nang tumingin sila sa bintana ay nakita na naman nila si Christina na nakatayo sa labas at wala sa sarili. Takot na takot sila noon kaya mabilis silang tumakbo palabas ng bahay para puntahan ito. Hindi! Layuan mo ako! Hindi ako sasama sa'yo! Anak! Anong nangyayari sa'yo? Nay! Tay! Anak! Halimaw! May nakita akong halimaw! Ano? May higanting aso na lumitaw mula sa kadiliman. Tapos, biglang nagbago ang anyo niya at naging aswang. Paano ka ba nakalabas ng bahay? Hindi mo na naman ba maalala? Mukhang totoo pa yata ang sinabi ng albularyo. Narinig ko ang boses ng aswang at gusto niya akong isama. Hindi. Hindi kami makapapayag sa gusto niya. Hoy, Halimaw! Kung nandito ka at naririnig mo kami, lubayan mo ang anak namin! Magkakamatayan muna tayo bago mo siya makuha sa amin! Hindi kami natatakot sa iyo. Mas malakas ang Diyos namin kaysa sa isang alagad ng demonyong katulad mo. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak! Mabilis nilang dinala sa loob ng bahay ang anak nila. Nang gabing yun ay nagdesisyon sila na doon ulit patulugin si Christina sa kwarto nila. Iyak naman ang iyak ang asawa niya dahil sa sobrang takot. Paulit-ulit naman niyang sinabi dito na hindi nila pababayaan ang anak nila. Walang kahit anong halimaw ang pwedeng manakit dito. Dahil sa pangyayaring iyon ay si Christina na mismo ang nagdesisyong bumalik ng Maynila. Sumang-ayon naman silang pareho. Buong akala nila, ito na ang makakatulong sa sitwasyon ng anak nila dahil mapapalayo na ito sa aswang na nagkaka-interes dito. Pupuntahan ko po muna si Mang Domeng. Sasabihin ko sa kanya na huling araw ko na ngayon dito dahil babalik na ako ng Maynila. O sige anak, magpaalam ka na sa kanya dahil sigurado akong magtataka yun pag hindi ka na niya nakikita dito. Oo nga po eh. Okay lang din naman kasi taga Maynila naman talaga siya. Pwede naman kaming magkita ulit pag nakauwi na siya sa kanila. Ibibigay ko na lang sa kanya ang landline number ni na tita. Sa bagay, pwede pa naman kayo magkita ulit doon. Nakakatuwa naman na nagkaroon ka ng bagong kaibigan sa bakasyon mo dito sa atin. Tama. Kahit papano ay may magandang bagay ring nangyari sa pag-uwi mo rito. Asus! Kung mayroon mang magandang bagay sa pag-uwi ko dito, yun ay ang nakita ko kayo ulit.
Nakakalungkot lang na apuputol ang bakasyon ko ng dahil sa mga nangyayari sa akin ngayon. Hindi naman kasi natin inaasahan ito. Pero umaasa ako na ito na nga ang solusyon sa problema natin. Huwag ka na mag-alala, anak. Kami naman ang nanay mo ang bibisita sa iyo sa Maynila. Mabuti pa nga, tay. Ipapasyal ko kayo doon. Aswang Radio. Mukhang habang tumatagal ay mas nagiging interesting ang takbo ng mga kwento dito Bilang may trust issue ako sa mga kwento natin dito and I'm sure kayo din, hindi ko maiwasang itanong kung legit pa talaga yung mga sinabi ni Aling Magda. Meron nga kayang aswang na nagkaka-interest kay Christina? Ano sa tingin niyo mga ka-Aswang Radio? At may isang bagay pa akong gustong itanong. Kagaya rin ba kayo ni Christina na hindi naniniwala sa mga albularyo? Kasi may mga tao talagang naniniwala lang sa mga bagay na napatunayan na ng siyensya. Pero ako kasi naniniwala ako na ang mundong ito ay nababalot ng misteryo. At may mga bagay talaga na beyond ang understanding natin. Beyond science. Aba, napa-English ako dito Alam kong curious na kayong malaman yung mga susunod na kaganapan sa ating kwento. Pero bago natin ituloy ang kwento, may konting favor lang sana ako sa inyo, mga ka-Aswang Radio. May ilang YouTube channels kasi kaming na-discover na ninanakaw ang mga videos natin. Oh my G. Oh. Kaya pag may nakita kayong gumagamit ng stories natin, please make sure paki-report naman po ang mga magnanakaw na yan. Pwede niyo ring ipakain sa aswang kung gusto niyo. Hindi, joke lang. Please note na mga channels lang namin ay ang mga sumusunod. Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Sitio Pangil, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at syempre, last but not the least, Aswang Radio. Thank you po in advance sa inyong tulong at dahil nakapagsumbong na ako sa inyo. Dahil alam niyo na ang tungkol sa magnanakaw ng ating stories, pwede natin ituloy ang ating kwento. Aswang Radio. Magagabi na pero hindi pa rin umuuwi ang anak nila. Nagumpisa na silang mag-alala. Kaya naman naisip nilang puntahan ang resort. Pero laking gulat nila nang hindi nila ito maabutan doon. Ang caretaker na lang ang nandoon at ang sabi ay umalis na raw si Mang Domeng. Hindi rin daw nila alam kung nasaan si Christina. Alalang-alala sila dahil hindi naman nagpaalam ang anak nila na may iba pa itong pupuntahan. Gabi na. Hindi pa rin natin siya nahahanap. Nasaan na kaya si Christina? Pinuntahan na natin ang lahat ng mga kaibigan at kababata niya. Lahat sila ay walang alam kung nasaan ang anak natin. Nilibot na rin naman natin ang buong bayan. Sa tingin mo, magkasama kaya sila ni Mang Domeng? Hindi ko rin sigurado. Hindi kaya yung aswang? Oh, Diyos ko. Huwag naman sana. Humingi na tayo ng tulong sa mga pulis. Dumiretso na sila sa presinto para i-report ang pagkawala ni Christina. Mabuti na lang at kakilala ni na Tito Anton ng hepe. Kaya mabilis din kumilos ang kapulisan para maghanap. Kahit wala pa namang 24 oras mula nung nawala si Christina. Sinabi rin nila sa mga kapitbahay ang nangyari, kaya tumulong rin ang mga ito sa paghahanap. Dala ang kanilang flashlight, ay sinuyod na rin nila ang kagubatan para lang mahanap si Christina. Natigilan sila nang marinig ang malalakas na boses ng mga kalalakihan sa isang bahagi ng gubat. Mabilis nila itong pinuntahan at nadurog ang puso nila sa kanilang naabutan. Nakita nilang nakahiga sa lupa ang isang bangkay, wakwak ang tiyan at dibdib nito at nakalabas ang laman loob. Durog na ang mukha ng bangkay na mukhang pinukpok ng malaking bato, pero nakilala pa rin nila ito base sa suot nitong damit at alahas. Oh, Diyos ko! Anak ko! Christina, anak! Sinong may gawa nito sa'yo? Hindi. Hindi ito totoo. Hindi pwedeng mawala ang anak natin. Oh, Diyos ko! Bakit niyo hinayaan mangyari ito? Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo nila nang dahil sa pagkamatay na nag-iisa nilang anak. Napuno ng pagdadalamhati ang puso nila.
Hindi nila kayang tanggapin ang mapait na dinanas ni Christina. DJ Rosana, nangyari nga po ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Bilang mga relihiyosong tao, ay malakas ang pananampalataya sa Diyos. Pero nang dahil sa nangyari, ay natibag ang kanilang pananalig dito. Kinwestiyon nila ang naging desisyon ng Panginoon. Hindi dapat nangyari sa anak natin ito. Walang kahit sinong taong karapat dapat na sapitin ang sinabit niya. Hindi man lang natin siya mapagluksan ng maayos. Nakasarado ang kabaong dahil sa pagdurog ng kanyang mukha. Saan ba tayo nagkulang sa ating paglilikot at pananalig sa Diyos? Bakit sa kabila ng katapatan natin sa Kanya, hinayaan pa rin niyang mangyari ito sa anak natin? Mahal, ayokong questionin ng Panginoon. Alam kong may dahilan siya sa lahat ng ito. Pero sobrang sakit. Hindi ko mapigilan ang sarili kong magalit. Masyado pang bata ang anak natin. Napakarami pa niyang pwedeng makamit sa buhay. Punong-puno ng pangarap si Cristina. Ang dami niyang gustong tulungan na tao. Ang mga pangarap niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa atin at sa nakararami. Kaya nga niya gustong magdoktor. Pero sa kabila ng kabutihan niya, ay hinayaan pa rin ng Diyos na mangyari ito sa kanya. Oras na malaman ko kung sino ang may gawa nito sa kanya, mapapatay ko ang taong yon. Malakas ang kutob ko na kagagawa ni Mang Doming ang lahat ng to. Siya lang naman ang kasama ni Christina dun sa resort. Wala nang ibang posibleng gumawa nito sa kanya kundi si Mang Doming lang. Paano naman mangyayari yun? Masyado nang matanda si Magdoming. Hindi ko lubos maisip na makakaya niya pa itong gawin. Halimaw siya. Pagkalipas ng 3 araw ay inilibing na nila ang kanilang anak. Tuluyan ring nagbago ang buhay nilang mag-asawa. Parang nawalan sila ng gana sa buhay. Nakatuon ang kanilang atensyon sa pagluluksa ni hindi na sila nagdarasal sa Panginoon dahil sa panahong iyon ay nabalot na rin sila ng galit para dito. Hanggang isang araw ay pinuntahan sila ng mga kapitbahay nila at sinabing natagpuan na raw ng mga ito si Mang Doming. Nagtatago raw pala ito. Sinubukan pang tumakas nung nakita nila. Kaya naman napilitan ng mga kapitbahay nila na pagtulungan ito. Ni hindi man lang daw ito nagpakita ng pagsisisi sa ginawa. Ang sabi ni Mang Doming ay ginawa lang nito ang dapat itong gawin kay Christina. Tumawa pa ito ng malakas na parang isang demonyo. Kaya naman sa galit ng mga tao ay ginulpi nila ito. At may isa sa kanilang hindi nakapagpigil ng emosyon at pinukpok ito ng malakas sa ulo. At dahil hindi nila alam kung paano makakontak ang mga kamag-anak nito, ay nagdesisyon silang ilibing na ito sa public cemetery. Kaagad naman nilang pinuntahan ang libingan nito dahil gusto nilang makasigurong wala nang ang halimaw na pumatay sa kanilang anak. Namatay siya nang hindi man lamang natin nasasabi sa mukha niya mismo kung gaano natin siya kinamumuhian. Gusto ko pa siyang saktan. Gusto ko siyang sigawan at murahin. Masyadong madali ang kamatayan bilang kaparusahan sa ginawa niya sa ating anak. Kulang pa ito. Ang dapat sa kanya, magdusa muna bago tuluyang bawian ang buhay. Dahan-dahan. Yung mararamdaman niya talagang sakit. Pero nakasisiguro naman ako sa impyerno rin ang punta niya. Yaka kung masusunog ang kaluluwa niya doon. Sa impyerno niya mararanasan ang walang hanggang sakit. Doon siya magbabayad sa mga kasalanan niya ng walang katapusan. Ayop ka, Magdoming. Itinuring kang kaibigan ng anak ko. Pero anong ginawa mo sa kanya? Pinatay mo siya. Pinaslang mo ang walang kalaban-laban naming anak. Isinusumpa ko. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan kailanman. Pagsisisihan mo ang mga ginawa mo. Masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno
Halimok ka! Sa kasamaang palad ay hindi nakatulong ang pagkamatay ni Mang Domeng para gumaan kahit papaano ang pakiramdam nila. Parang ang mas nakadagdag pa ito sa sakit at galit na nararamdaman nila. Kulang na kulang kasi ito para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Sabi ni Tito Anton, mas gugustuhin pa siguro nila kung nakulong ito. At least pwede nila itong puntahan sa kulungan kahit kailan para sigawan at murahin. Pero dahil wala na ito, ni hindi na nila magagawang sabihin dito ang lahat ng pait na kanilang nararamdaman. Lumipas sa mga araw at buwan ay nagluluksa pa rin silang mag-asawa. Sinubukan nilang ipagpatuloy ang buhay. Bumalik sila sa pagtatrabaho. Umarte na parang okay lang sa harap ng ibang tao. Ayaw rin kasi nilang nakakaabala o makadagdag pa sa aalalahanin ng mga ito. Pero tuwing nasa bahay na sila, ay pareho silang natatahimik at bigla na lang umiiyak. Mahal, hanggang kailan natin ipaghahain ng pagkain ng anak natin? Habang buhay natin itong gagawin. Gusto kong nakikita ang pinggan niya dito sa mesa tuwing kumakain tayo. Tama ka naman. Tuwing nakikita ko ang pinggan niya ay nagagawa kong manipuluhin ang isip ko. Pwede kong isipin na buhay pa siya at kasama natin. Para sa akin, buhay pa siya. Kailanman ay hindi siya mamamatay dito sa puso ko. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Pero kung nakikita tayo ni Cristina, yak akong hindi siya natutuwa sa ginagawa natin. Alam kong kailanman ay hindi na mawawala ang sakit na nararamdaman natin. Pero alam ko rin ang nagugustuhin niyang umusad rin tayo kahit papaano. Sabihin mo nga sa akin. Paano ako uusad kung araw-araw ay para akong pinapatay ng sakit na nararamdaman ko? Alam mo bang gusto ko na lang na mamatay? Sa tingin mo ba, hindi ko iniisip yan? Maraming beses na sumagi sa isip ko na tapusin na ang buhay ko para matapos na rin ang kamiserableng buhay na ito. Pero palagi kang sumasagi sa isip ko. Hindi kita pwedeng iiwan. Kung ganun, sasamahan kita. Sabay na nating wakasan ang mapait na buhay na to. Mahal, pagod na ako. Ayoko na nito. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Nagbabadya na namang tumulo ang kanyang mga luha pero pinigilan niya ito. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanilang dalawa. Sa puntong iyon ay pareho na silang huminto sa pagpunta sa simbahan. Ni hindi na rin sila nagdarasal. May mga bahagi pa rin ng puso ni Tito Anton ang may takot sa Diyos. Kaya sa kabila ng sakit ay hindi niya magawang kitilin ang sarili niyang buhay. Alam niyang mali ito. Kaya siya na rin mismo ang pumipigil sa asawa niya sa plano nitong gawin. Pero habang tumatagal, ay mas lalong naging mahirap para sa kanilang maghilom at umusad sa buhay. Halos gabi-gabi kasi nilang napapanaginipan ng anak nila. Nahihirapan ito at hindi pa rin matahimik. Sa bawat panaginip ay nakikita nila itong naliligo sa sarili nitong dugo at umiiyak. Si Cristina, kailangan natin siyang tulungan. Mahal, panaginip lang yun. Isa na namang masamang panaginip. Eh bakit duguan na naman siya sa panaginip ko? Bakit umiiyak pa rin siya? Nakamit niya ng hustisya sa pagkamatay niya pero bakit hindi pa rin natatahimik ang anak natin? Hindi ko rin maintindihan, Linda. Impyerno na nga ang dinanas niya dito sa mundo. Pati pa naman sa kabilang buhay ay mahihirapan pa rin siya. Gusto ko siyang tulungan. Gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para mabigyan lang siya ng katahimikan. Pumasok sa isip ni Tito Anton na baka kaya hindi matahimik ang kaluluwa ng anak ay dahil hindi nila ito pinagdarasal. Pero paano nila gagawin yun kung may galit pa rin silang nararamdaman para sa Diyos? Pero dahil ito lang ang paraang naiisip niya,
Naisip niyang sabihin ito sa asawa niya. Hindi. Kung magdarasal tayo, ibig sabihin nun ay lumalapit tayo sa mismong Diyos na pumayag na mawala ang anak natin. Sa tingin mo ba'y tutulungan niyang kaluluwa ni Christina? Na hindi nga niya tinulungan ang anak natin nung pinaslang siya ng halimaw na si Mang Doming. Paano kung kailangan lang nating lumapit muli sa kanya? Para mag-ihilom ang mga sugat sa puso natin. Mga sugat na siya rin mismo ang may gawa. Pero Kung gusto mong magdasal sa Diyos na bumigo sa atin, hindi kita mapipigilan. Bahala ka. Pero ako, hindi na ako muling magpapaloko sa kanya. tama ka. Pasensya na. Desperado lang siguro akong tulungan ang kaluluwa ng anak natin. Diyan ka lang muna, mahal. Kukuha lang ko ng tubig sa kusina. Bumuntong hininga siya at lumabas ng kwarto. Naguguluhan pa rin siya nung oras na yon. May nagsasabi pa rin kasi sa kanya na mali ang galit nila sa Diyos. Malakas pa rin ang pakiramdam niya na kailangan nilang magdasal ulit. Habang naglalakad papuntang kusina, ay napahinto siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang sala. Nakita kasi niya ang isang malaking anino na sumusunod sa kanya. Tumaas ang balahibo niya sa kanyang nakita. Parang naubos lahat ng dugo sa kanyang katawan ng dahil dito. Ni hindi niya magawang gumalaw sa takot. Hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo ng anino. Naging si Christina ito. Pero kagaya ng mga panaginip niya, puno pa rin ng dugo ang katawan nito. Naramdaman niya ang malalamig nitong kamay nang yakapin siya nito mula sa kanyang likuran. At dahil magkalapit ang mga katawan nila, ay naamoy niya ang nakakasulasok at nabubulok nitong amoy. Anak ko. Anak, Christina. Tulungan niyo ako, Tay. Anak, sabihin mo sa akin, bakit hindi ka pa rin natatahimik hanggang ngayon? Hindi ka pa makatawid sa kabilang buhay. Dahil hindi ko pa nakakamit ang kustisya. Wala na si Magdobeng. Nasa impyerno na kayo ng kaluluwa niya. Kulang pa yun, Tay. Napakadali lang ng parusang nakuha niya dito sa mundong to. Wala pa ito sa kalingkingan ng mga ginawa niya sa akin. Anong ibig mong sabihin, anak? Pinagsamantalahan niya ako ng paulit-ulit. Binabay niya muna ang pagkatao ko bago niya ako pinaslang. Bawat segundo ng pagpapahirap niya sa akin ay para niyang pinapatikim sa akin ng impyerno. Ilang oras niya itong ginawa sa akin. Nagmakaawa ako pero parang hindi niya ako naririnig. Imbes na maawa ay tumawa lang siya ng parang isang demonyo. Hayop siya. Kaya hindi pa talaga matatahimik ang kaluluwa ko hanggat hindi niya nararamdaman ang sakit na nararamdaman ko noon. Pero anak, gusto ko man na ipagiganti ka. Wala na akong magagawa, patay na si Magdoming. Hindi ko na siya masasaktan pa. May ibang paraan pa. Alam kong meron. Nakikiusap ako sa inyo, Tay. Huwag kayong titigil. Iganti niyo ako. Bigla naman itong parang isang usok na tinangay ng hangin. Ginala niya ang paningin sa paligid pero tuluyan na itong naglaho. Naiwan naman siyang umiiyak doon habang iniisip kung ano pa ba ang pwede niyang magawa para tulungan ang kanyang anak. Isang buwan nang nakakalipas mula nang nagpakita sa akin si Christina. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano siya tutulungan. Patuloy ko pa rin siyang napapanaginipan. Para akong mamamatay habang naiisip kung hindi pa rin siya natatahimik ngayon. Pareho tayo. Lalo na ngayong nalalapit na ang araw ng mga patay. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makapaniwala na nandito tayo ngayon. Sa harap ng puntot niya, naglilinis bilang paghahanda sa undas. Ito ang unang undas na wala siya sa piling natin. Anton, Linda, Beverly, anong ginagawa mo dito?
Matagal ko na kayong gustong kausapin, pero nagdadalawang isip ako. Pero ngayong nakita ko kayo dito sa sementeryo, naisip kong ito na siguro ang panahon para makausap ko kayo. Tungkol saan? Alam kong alam nyo na, hindi pa rin napapakali ang kaluluwa ng anak nyo. Paano nyo nalaman? Dahil nagpaparamdam rin siya sa akin mula nung nawala siya. Bakit niya naman ito gagawin? Hindi naman kayo magkaano-ano. Gusto niyang tulungan ko kayong makamit ang hustisya para sa kanya. Pero nagdadalawang isip akong gawin ang gusto niya. Wala na si Magdomeng. Kaya hindi ko alam kung paano ko maibibigay ang gusto niya. Hindi ko masasaktan ng isang taong wala na sa mundo. Gusto niyang tulungan ko kayong buhayin si Domeng. Ano? Kaya hindi ako kaagad lumapit sa inyo. Dahil ayokong gawin ang pinapagawa niya sa akin. Pero gabi-gabi siya'y nagpaparamdam sa akin eh. Ayaw niya akong patahimikin. Kaya naisip kong ibigay na ang gusto niya. Pero gagawin ko lang ito kung ito rin ang gusto niyo. Kayo ang mga magulang niya. At ang gusto niya lang naman ay tulungan ko kayo. Kaya desisyon niyo pa rin ang masusunod. Paano naman natin to gagawin? May kakayahan ka bang buhayan ng isang patay? Kung pagsasamahin namin ni nanay ang mga kakayahan namin, oo. Kaya naming ibalik ang buhay ni Domeng. Kaya namin siyang buhayin sa loob lang ng isang gabi. Sapat na ito upang maiparanas niyo sa kanya ang hirap at sakit na pinagdaanan ni Christina. Magagawa na namin ang lahat ng gusto namin gawin sa kanya. Kung ganun, ay tripling sakit ang ipaparamdam ko sa kanya. Oras na magkaharap kami. Hindi ito tama. Patay na si Magdomeng. At hindi na natin dapat mapakialaman ng isang taong wala na sa mundong ito. Hayaan na natin siyang pagbayaran ng mga kasalanan niya sa impyerno. Pero hindi ito ang gusto ni Christina. At hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Ikaw ba? Ayaw mo bang makaganti man lang sa hayop na yon? Pero natatakot ako sa posibleng maging resulta na gagawin natin. Para na rin nating sisirain ang balanse ng mundo ng dahil dito. Sa tingin mo, may pakialam pa ako dyan? Nawala na sa atin ang anak natin. Kung hindi natin siya nailigtas, kahit sa pagbibigay man lang ng katahimikan sa kaluluwa niya ay matulungan natin siya. Pag-isipan niyo ito ng mabuti. Pag nakapagdesisyon na kayo, ay sabihin niyo agad sa akin. Mahalagang magawa natin to habang nalalapit ang undas. Ito ang pinaka-perpektong panahon upang isagawa ang ritual dahil bukas ang portal ng impyerno sa mga panahong ito. Kaya kailangan niyong magdesisyon sa lalong madaling panahon. Hindi ko na kailangan pang pag-isipan ito. Sigurado na akong gagawin ko to. Lahat ay gagawin ko para sa anak ko. Kahit hindi pa ako suportahan ng asawa ko. Itutuloy ko to! Hindi. Sasamahan kita. Gagawin ko rin to para sa anak natin. Kung ganon, simulan na nating kumilos. Isasagawa natin ito mamayang gabi. Ang unang kailangan niyong gawin ay hukayin ang bangkay ni Mang Domeng at dalhin niyo ito sa kuweba. Ano? Pero Hindi na makakapunta dito sa sementeryo ang aking ina. Isa pa, masyadong mapanganib kung dito natin isasagawa ang ritual. Maaaring may makakita sa atin. Pero hindi ba bawal tong pinapagawa mo sa amin? Kung nagdadalawang isip ka, huwag ka nalang tumuloy. Ako nang gagawa nito. Pasensya ka naman. Nag-aalala lang ako. Pero hindi kita hahayaang gawin to ng mag-isa lang. Pagkasama nating gagawin ito. Bilang mga magulang ni Christina. Hindi naging madali para kay Tito Anton ang desisyong yun. Aminado siyang hindi pa rin talaga buo ang kanyang desisyon habang hinuhukay nila ang bangkay ni Mang Domeng. Pero naalala rin niya na baka kung anong mangyari sa asawa niya kung hinayaan niya itong gawin ng mag-isa yon. Kaya kahit may pag-aalinlangan ay sumama pa rin siya dito.
Nanginginig pa ang mga kamay niyang hawak ang manibela habang bumabiyahe sila patungo kina Aling Beverly. Kaunting paghihintay na lang. At maibibigay na natin ang hustisya para sa pagkamatay ni Christina. Hindi pa rin ako makapaniwalang may dala tayong bangkay sa likod ng sasakyan natin. Bangkay ito ng halimaw na pumaslang sa anak natin. Kaya huwag kang mag-alala. Naniniwala kung tama itong ginagawa natin. Kinakabahan ako, mahal. Sigurado ka bang itutuloy natin ito? Pwede pa naman tayong umatras. Ililibing na lang natin uli ang bangkay ni Magdoming at pagkatapos... Nasimulan na natin. Ba? Ngayon pa ba tayo aatras? Huminga siya ng malalim at tumango. Mukhang wala na nga talaga siyang magagawa para baguhin ang isip ng asawa niya. Pero namilog ang mga mata niya nang mapatingin sa salamin at nakitang may nakaupo sa backseat ng kotse. Isang matandang lalaki. Maputla ang mukha, itim ang sulok ng mga mata at pati na rin ang labi. Bumukas ang bibig nito at nakita niya ang matatalim nitong pangil. Lumabas rin mula sa bibig nito ang napakaraming dugo. Dahil sa pagkagulat ay bigla niyang inihinto ang kotse. Anong nangyari? Bakit ka huminto? Si Magdoming. Nakita kong kaluluwa niya. Nakaupo sa backseat. Ano bang sinasabi mo? Wala namang tao sa likod natin ah. Hindi. Nandyan talaga siya kanina. Sigurado ako nakita ko. Halusinasyon mo lang yun. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Mahal, sa tingin ko isa itong masamang pangitain. Kailangan pag-isipan uli natin itong gagawin natin. Ngayon pa talaga natin pag-iisipan ulit kung kailan nahukay na natin ang bangkay ni Mang Doming? Mahal, pwede ba? Huwag ka nang mag-isip ng masama. Isipin mo na lang na ginagawa natin to para sa kaluluwa ng anak natin. Napilitan naman siyang tumango at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Nasimulan na rin naman nila ito, kaya tatapusin na nila. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakarating na sila sa bungad ng kakahuyan. Bumaba sila ng kotse at kinuha ang bangkay ni Mang Doming na nakalagay sa isang body bag. Buong lakas nila itong pinagtulungang buhatin. Tahimik silang pumasok sa madilim na kakahuyan hanggang sa narating nila ang kuweba. Sinalubong sila ni Aling Beverly na nakasuot ng isang mahaba at kulay itim na bestida. Pinalapag nito sa kanya ang bangkay sa pinakasentrong bahagi ng kuweba. Nakatayo naman doon si Aling Magda na may dalang isang maliit na libro. Nandito na ang bangkay ni Magdoming. Isasagawa niyo na ba ang ritual? Bukas ang portal ng impyerno ngayon dahil sa nalalapit na araw ng mga patay. Kaya malakas ang paniniwala ko na magiging matagumpay tayo sa gabing ito. Mabuti na lang at nakapagdesisyon agad kayo. At kumilos din kaagad. Lahat ng ito'y ginagawa namin para ibigay ang katahimikang hinahangad ng anak namin. Maswerte si Christina dahil kayo ang mga magulang niya. Hindi nga namin sinagawang mailigtas mula sa pumaslang sa kanya. Paano niyo nasabing maswerte siya sa amin? Huwag niyong sisihin ang sarili niyo sa nangyari. Hindi niyo kasalanan yon. Nandito nga kayo para bigyan ng hustisya ang pagkawala niya. Isa itong patunay kung gaano niyo kamahal ang inyong namayapang anak. Narito na ang lahat ng mga kailangan natin. Kaya huwag na tayong magsayang ng oras. Andoon, Linda, bilang kayo ang mga magulang ni Christina at kayo ang gustong magsagawa ng ritual na ito, kailangan dong mag-alay ng dugo. Po? Dugo ninyo ang magiging susi upang maisagawa ng maayos ang ritual na ito. Susugatan namin ang inyong kaliwang palad at ipapatak ang dugo nyo sa katawan ni Doming. Pagkatapos, uumpisahan na namin ang pagdarasal. Pero... Sige po, gawin na natin to. Hindi na siya nakapagsalita pa at tumango na lang. Kinuha ng mag-ina ang kanya-kanya nilang punyal.
Si Beverly ang kumuha sa palad ni Linda at sinugatan ito. Napapikit naman ito sa hapde at huminga ng malalim. Inabot naman ni Aling Magda ang palad niya at mabilis rin itong sinugatan. Napasinghap siya nang dahil sa hapding naramdaman nang pareho ng sugatan ng mga palad nila ay ipinatak nila ang kanilang dugo sa bangkay ni Mang Domeng. Lumabas muna kayo. Ano? Bakit? Isasagawa na namin ang ritual. Hindi ba kami pwedeng manatili dito at tignan ang mangyayari? Ang ritual na aming isasagawa ay masyadong malakas at delikado. Hindi ito pwedeng saksihan ng mga normal na taong kagaya nyo. Bakit hindi? Delikado. Maaari naming ikamatay ang gagawin namin ito. Kaya mas mabuting lumabas muna kayo para kung ano man ang magyari ay hindi kayo madadamay. Isasakripisyo niyo ang buhay niyo para dito? Huwag kayong mag-alala sa amin. Sigurado naman ako magtatagumpay kami. Pero mas mabuti pa rin mag-ingat. Kaya ayaw naming masaksihan niyo ito. Makinig na lang kayo sa sasabihin namin para matapos na ito. Magtiwala lang kayo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan kayo. Bagaman parehong nagtataka ay sumunod pa rin sila sa utos ng mag-ina. Dahan-dahan silang lumabas ng kuweba kahit napakaraming tanong pa rin ang nasa isip nila. Tumingala si Tito Anton sa madilim na kalangitan. Napausal ng dasal na sana'y walang mangyaring masama sa kanila. Nagdarasal ka? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Natatakot ako, mahal. At naniniwala kang tutulungan nga tayo ng Diyos. Ewan ko. Pero Minsan niya na tayong binigo sa kabila ng pagiging tapat natin sa Kanya. Hindi ka pa rin ba natututo? Nagpapalinlang ka pa rin sa Diyos na yan. hindi ka ba nagdududa sa mag-inang yon? Malakas ang kutob ko na may masama silang binabalak. Tinataya na nga nila ang buhay nila ngayon para tulungan tayo. Tapos nagagawa mo pa silang pag-isipan ng masama? Yun nga ang punto ko. Bakit nila itataya ang buhay nila para sa atin? Anong makukuha nila dito? Baka gusto lang talaga nilang tumulong at... Tumataas ang balahibo ko. Ako rin. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang may kakaibang pwersa na hindi ko maipaliwanag. Wala silang kaalam-alam na sa mga oras na yon ay bumubukas na ang portal ng impyerno. Binabasag na ng mag-inang Beverly at Aling Magda ang balanse sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga namayapa na. Kasabay ng malalakas na kulog at kidlat ay binalot sila ng kakaibang init na hindi nila maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hinawakan ni Linda ng mahigpit ang kanyang kamay. Bakas sa mukha nito ang pangamba. Huminga siya ng malalim. Tumango sa kanyang asawa na parabang sinasabi dito na magiging maayos rin ang lahat. Pero sa totoo lang, ay wala siyang kaalam-alam kung ano ang susunod na mangyayari. Bumuhos naman ang isang malakas na ulan kaya mabilis silang sumilong sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi pa rin tapos sina Beverly sa ginagawa nilang ritual at wala silang kaalam-alam kung gaano pa katagal sila maghihintay. Linda! Anton! Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang lumabas? Isang oras na kami naghihintay dito. Nagtagumpay ba kayo? Maaari na kayong pumasok ulit sa kuweba. Naibalik niyo ang buhay ni Mang Dome? Ganun na nga. Pero hanggang ngayong gabi lang siya na mabubuhay. Pagsikat ng araw, ay muli siyang mamamatay. Kaya gawin niyo na ang dapat niyong gawin sa kanya. Baka alas-dos na. Kung ganun, huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang lahat ng sakit na ipinaramdam niya sa anak natin. Buong tapang silang pumasok ulit sa loob ng kuweba. Pero sabay silang natigilan nang makita si Mang Domeng na nakagapos doon. Matalim ang mga mata nito, kasing kulay ng lupa ang balat, mahaba ang kuko at matatalas ang mga pangil.
Dito nila napatunayan na isa nga itong aswang. Masama ang tingin nito sa kanila na para bang gusto silang sugurin. Pero hindi nito magawang kumilos dahil nakagapos ito. Matibay ang lupin na nakatali sa kanya dahil pinagtibay ito ng isang sinaunang dasal. Kaya makakaasa kayong hindi siya makakawala kahit anuman ang gagawin niya. Bakit ninyo kinambala ang aking pamamahinga, mga lapastangan? Dahil walang karapatang magpahinga ang isang halimaw na katulad mo. Kailangan mo munang pagbayaran ng mga kasalanan mo! Nasusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno. Kulang pa ba yun? May pananagutan ka pa sa amin. Kaya kailangan mo muna magbayad sa amin bago ka maghirap sa impyerno. Bakit mo ginawa yun sa anak namin? Itinuring kanyang kaibigan! At wala rin kaming ibang pinakita sa'yo kundi kabutihan! Ano bang inaasahan ninyo sa isang aswang na katulad ko? Oo, naging mabuti kayo sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin ito dahil pagkain lang naman ang tingin ko sa lahat ng mga tao sa paligid ko. Hayop ka! Ito ba ang dahilan kung bakit ninyo ako binuhay? Para saktan ako at iparamdam sa akin ang galit ninyo. Kulang pa ito. Bilang kabayaran sa ginawa mo kay Christina, kinuha mo sa amin ang kaisa-isa naming anak. Minahal ko si Christina. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko siya kailangang paslangin at kainin. Ang gusto ko lang naman ay samahan niyo ko habang buhay. Pero ang walang hiya ninyong anak, nagbago kaagad ang tingin niya sa akin nang malaman niyang ako ang aswang na may gusto sa kanya. Sa tingin mo ba talaga ipapatol ang anak namin sa isang halimaw na tulad mo? Nagpapatawa ka ba? Pinatay mo siya dahil hindi niya magawag mahalin ang isang aswang na katulad mo. Bakit ka nagtataka? At nagalit? Alam mo naman sigurong hindi ka mahal-mahal ang isang katulad mo. Hindi ba? Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ko papawiin ang sinabi ko. Dahil ito ang katotohanan. Huwag na natin pahabain pang usapang to. Tumatakbo ang oras at hindi ko ito sasayangin. Kinuha ni Linda ang isa sa mga patalim na ginamit kanina upang hiwain ang palad nila. Buong tapang itong lumapit kay Mang Domeng at hinagod sa mukha nito ang dulo ng patalim. Kitang-kita ang paghihinagpis sa mukha nito. Habang ginuguhitan ng ekis ang kanang pisngi ng halimaw. Napasigaw sa sakit si Mang Domeng. Pilit pa rin kumakawala mula sa pagkakagapos. Lalo lang umigting ang galit nito dahil wala itong magawa para lumaban. Ngayon, alam mo ng pakiramdam ng nasasaktan na walang kalaban-laban. Ito mismo ang ginawa mo sa anak namin, di ba? Oh, at wala akong pinagsisisihan. Tila musika sa pandinig ko ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Christina. Hayop ka! Lapastangan kang babae ka! Wala kang karapatang gawin sa akin to! At wala ka rin namang karapatang saktan at paslangin ang anak ko. Pero ginawa mo pa rin! Ako naman! Sigurado ka? Baka akala mo'y hindi ko naramdaman ang iyong pag-aalinlangan. Aminin mo na, Anton, hindi ka lubusang sumasang-ayon dito sa ginagawa ninyo. Huwag mo siyang pakikinggan. Sinusubukan niya lang ang tatag mo. Oo, Domeng. Aaminin ko may pag-aalinlangan ako. Pero hindi pa rin ito makakapigil sa akin para ipagaganti si Christina. Isa akong ama na nawala ng anak. Kaya wala akong hindi gagawin para pagdusahin ang halimaw na pumaslang sa kanya. Paulit-ulit niyang sinaksak ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ginuhitan niya ng napakalaking sugat ang magkabila nitong braso, pati na rin ang dibdib nito. Aminado si Tito Anton na napakasarap raw sa pakiramdam
na makita ang pag-agos ng dugo mula sa katawan nito. Sa bawat pagsigaw naman ng aswang ay para bang pinagbabayaran nito ang lahat ng ginawa nito kay Christina. Ang akala niya ay buong gabi lang nilang pinahihirapan si Mang Domeng at pagsapit ng umaga ay tuluyan ng matatahimik ang kaluluwa ng anak nila, pero nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari sa gitna ng pagpapahirap nila sa aswang. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Aling Magna Beverly? Bakit nagkakaganito ang asawa ko? Bakit siya nanginginig at nawawala sa sarili? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Sinira ninyo ang balanse ng mundo. Kaya mangyayari ang mga di naasahan. Ang lahat ng bagay ay may kabayaran. Tumahimik ka! Nay, anong nangyayari? Nararamdaman ko ang presensya ng isang kaluluwang hindi matahimik. Si Christina. Narito siya. Anak! Anak ko! Ginagawa namin ang gusto mo. Ito naman ang kailangan mo para matahimik ka, hindi ba? Pagbabayarin namin si Magdoming sa mga kasalanan niya sa'yo. Hindi pa ito sapat. Ang gusto ko, ako mismo magpapahirap sa kanya. Diyos ko. Bakit nag-ibang boses ng asawa ko? Bakit naririnig ko sa kanya ang boses ng anak namin? Sinapian ni Christina ang kanyang sariling ina. Ano? Hindi. Anak, hindi mo ito kailangan gawin. Ipinapangako ko sa'yo, pagbabayaran namin ang aswang na ito. Hindi mo na kailangan gamitin ang katawan ng nanay mo. Ang gusto lang namin ay magkaroon ka ng katahimikan. At hindi matatahimik ang kaluluwa mo dito sa ginagawa mo, anak. Ako ang biktima. Kaya ako masusunod kung paano ko gustong maghiganti. Hawak ang kutsilyo ay nilapitan ni Christina si Mang Domeng. Parehong matalim ang kanilang mga mata at nag-aapoy sa galit. Diretsong sinaksak ito ni Christina sa tagiliran, dahilan para umagos ang napakaraming dugo sa katawan nito. Pinaikot-ikot niya doon ang patalim habang nakangisi. Umalingaw-ngaw naman sa buong kuweba ang malakas na sigaw ng aswang. Hayop ka, Christina! Patay ka na! Ikaw rin naman patay ka na rin. Pero nabigyan tayo ng isang pagkakataon para magtuos. At ngayon, ay ako naman ang magpapahirap sa'yo. Hindi ka magtatagumpay. Mas malakas ako sa'yo. At papaslangin kita ng paulit-ulit. Wala ka talagang nararamdaman kahit kaunting pagsisisi, Magdomeng. Tunay ngang isa kang halimaw. Kailanman ay hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. At kung may babalik ko ang panahon, gagawin ko ulit yun. Papaslangin kong muli itong anak mo. Magpapakabusog ako at uubusin ko ang napakasarap niyang lamang loob. Hindi na napigilan ni Tito Anton ang kanyang galit. Nilabas niya ang krus na nasa loob ng kanyang bulsa. Hindi niya pinaalam sa asawa niya na dinala niya ito. Alam niya kasing magagalit ito dahil hindi na ito naniniwala sa Diyos. Pero malakas ang kutob niya, nakakailanganin niya ito. Kaya dinala pa rin niya ang krus. Susugurin niya na sana ito pero bigla siyang tinulak ng sobrang lakas ni Aling Beverly. Bumagsak siya sa lupa at nabitiwan ang krus. Anong ibig sabihin nito? Akala ko hindi na naniniwala sa Diyos ang mag-asawang ito. Yun din po ang akala ko. Anton, bakit ka may dalang krus? Dahil naisip kong maaaring kailanganin namin dito ngayon. Ibig sabihin, ay hindi mo pa rin tuluyang tinatalikuran ang Diyos na bumigo sa inyong mag-asawa. Aminin ko, nagalit ako. At kinwestiyon ko siya. Natibag ang pananampalataya ko nung nawala ang anak namin. Pero may isang bahagi pa rin ng puso ko na naniniwalang hindi niya kami pababayaan. Hindi maaari ito. Masisira ang plano natin. Anong plano?
Nagkatinginan ng mag-ina para bang nag-uusap gamit ang mga mata nila. Lalong bumangon ang kaba sa dibdib ni Tito Anton dahil halatang may tinatagong malaking sikreto ang mga ito. Mukhang sinusubukan pa nilang itago ito, pero sa huli ay napagtanto nilang hindi na nila matatalikuran ng katotohanan. Pagkanay dada ko si Doming. Ano? Ibig sabihin, Mga aswang rin kami. Pero hindi kagaya ng kapatid ko. Nagagawa naming kontrole ng sarili namin. Tuwing kabilugan ng buwan lang kami kumakain ng tao. Pero si Kuya Doming, mula pa noon ay hindi na niya kayang kontrole ng gutom niya. Ni hindi rin niya sinubukan. Dahil mas masaya siya sa buhay na pinili niya. Niloko niyo kami! Sabi ko naman sa'yo hindi ako matatalo. kung ganon, ginamit nyo lang kami para mabuhay muli siya. Inaamin kong mali ang ginawa ni Kuya Doming sa anak niyo. Pero kapatid ko pa rin siya. Kaya natural lang naman siguro na tulungan ko siya, di ba? Wala talaga kayong planong tulungan kaming gumanti. Ang gusto nyo lang ay may balik ang buhay ng halimaw na pumaslang sa anak ko. Hindi na ako magtataka kung kasinungalingan din yung sinabi nyong mamamatay siya ulit pagsikat ng araw. Tama ka. Wala rin katotohanan yon. Hinahayaan lang namin kayong saktan siya ngayon para kahit paano'y mailabas niyo ang galit niyo. Pero sa oras na tapos na kayo, pakakawala namin siya. At tatapusin naman ang huling bahagi ng ritual. Ano ang huling bahagi? Dugo niyo ang ginamit upang ibalik ang buhay niya. Kaya ang laman niyo naman ang gagamitin upang tuluyan na nga siyang mabuhay. Ginamit niyo lang kami! Pati ang kaluluwa kong nananahimik na dapat ay ginambala niyo! Pasensya ka na, Christina. Ito lang kasi ang naisip naming paraan upang pumayag ang mga magulang mo na ibalik ang buhay ni Doming. Talagang hindi ba sapat sa inyo ang kahayupang ginawa niyo sa akin? Ginamit niyo pa kami para buhayin ang mismong halimaw na pumaslang sa akin? Ang kakapal ng pagmumukha niyo! Kailanman ay hindi ako pababayaan ng nanay at kapatid ko. Matanda na ako. Marami na akong nagawa sa mundong ito. Matagal ko na rin naman talagang gustong pag-usapan. At siguro ay panahon na rin upang pagbayaran ko ang mga kasalanan ko. Kaya Anton, huwag kang mag-alala. Wala talaga akong planong ipapaslang kayo kay Doming. Anong ibig niyong sabihin? Buhay ko, kapalit ng buhay ng aking panganay na anak. Ito ang totoo kong plano. Nay, hindi itong plano natin. Patawarin mo ko, Beverly, anak. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil alam kong hindi ka sasang-ayon. Talagang hindi. Ang dami na nating sinakripisyo para kay Kuya. Mula pa noon, ay ginawa na natin ang lahat para sa kanya. Pati ba naman ang buhay mo ay ibibigay mo sa kanya? Ito na ang huling sakripisyong gagawin ko para sa kanya. Kaya't hayaan mo na ako, anak. Hindi! Hindi ako papayag na isasakripisyo mo ang buhay mo para sa walang kwenta kong kapatid! Huwag ka makialam sa desisyon ni nanay. Napakamakasarili mo talaga. Kung meron mamakasarili dito, ikaw yun, Kuya! Mula pa noon ay sarili mo lang ang iniisip mo. Ni wala kang pakialam sa amin eh. Lumalapit ka lang pag kailangan mo ang tulong namin! Naputol ang pakikinig niya sa away ng mag-ina nang biglang bumagsak ang kanyang asawa. Mabilis siyang kumilos para alalayan ito. Pero habang ginagawa niya yun, ay nakita naman niyang kinakalaga ni Aling Magda ang anak nitong si Mang Doming. Sinubukan itong pigilan ni Beverly pero nabigo ito. Laking gulat naman niya nang sabay na nagbago ang anyo ng mag-ina at naging mga aswang. Pero tila nakalimutan nito ang presensya nilang mag-asawa. Nang makawala kasi si Mang Doming sa pagkakagapos, ay kaagad siyang sinugod ni Beverly. Hindi naman ito nagpatalo at buong lakas ring kinalaban ng kapatid.
Sinubukan rin ng aswang nilang ina na pumagitna at pigilan sila, pero ayaw magpaawat ang magkapatid sa pagsasalpukan. Pareho nilang napuruhan ang isa't isa sa kabila ng kanilang angking lakas at liksi. Samantala, pilit namang ginigising ni Tito Anton ang kanyang asawa. Dinagdagalay nagkamalay na nga ito, kaya kinuha na nila ang pagkakataong ito para tumakas. Hindi napansin ng mga aswang ang paglabas nila ng kuweba dahil nakatuon ang atensyon ng mga ito sa paglalabanan. Ano ba talagang nangyari? Ba't wala akong maalala? Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon ay bilisan na natin ang pagtakbo bago pa nila tayo maabutan. Pero paano ang plano natin? Kailangan pa nating maipaghiganti si Christina. Mahal, pwede ba? Makinig ka muna sa akin ngayon. Ang mas mahalaga ay makalayo na tayo sa lugar na ito. Sige. Habang tumatakbo ay narinig nilang may humahabol sa kanila. Binilisan pa nila ang kanilang kilos dahil malakas ang kutob nilang hinahabol na sila ng mga aswang. Dahil sa sobrang dilim ng paligid, ay nadapa ang asawa niya at nagtamo ng malaking sugat sa kaliwang paa. Mahal, halika. Tutulungan kitang tumayo. Hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako, mahal. Hindi kita iiwan dito. Iligtas mo ang sarili mo. Kahit isa man lang sa atin ay makaligtas mula sa mga aswang. Hindi pwede. Hindi pwede ang gusto mong mangyari. Nawala na sa atin si Christina, pati ba naman ikaw? Isang malaking pagkakamali ang lahat ng to. Naway patawarin ako ng Diyos sa mga nagawa ko. Pero ikaw, hindi mo naman ginusto ang lahat ng to. Pinilit lang naman kita. Ako ang nagdala sa atin sa sitwasyong to. Kaya tama lang na ako magsakripisyo. Mga hangal! Hindi nyo na kailangang maguluhan kung sino magsasakripisyo dahil pareho ko kayong papaslangin. Wala ka na ba talagang awa? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa anak namin? Nabusog na ako ng dahil sa anak ninyo. Pero dahil binuhay nyo ko, heto, gutom na naman ako. Kaya tama lang, nakainin ko kayo, di ba? Susuguri na sana sila ni Mang Domeng, pero bigla itong bumagsak sa lupa ng tadyakan nito ni Beverly. Bago pa man makabangon si Mang Domeng, ay sunod-sunod na itong inatake ng sariling kapatid. Pinagkakalmot siya nito, gamit ang matatalas nitong koko. Pinatay mo si nanay! Hayop ka! Wala kang utang na loob! Aksidente ang nangyari kay nanay. Hinarang niya kasi ako. Hindi ko tuloy na malayang siya na pala ang nasaksak ko. Pagkatapos mo siyang patayin, heto ka na naman ngayon! Hinahabol ang mga taong gusto mong kainin! Ni hindi ka malang nagluluksa sa nangyari! Gutom na ako! Kailangang may makain ako sa lalong madaling panahon. Pwes, huwag kang mag-alala! Ibabalik na kita sa impyerno para hindi ka na ulit makaramdam ng gutom! Hindi! Hindi ako papayag, Beverly! Ano ba? Hindi ito ang gustong mangyari ni nanay. Gusto niya akong mabuhay. Pasensya na! Pero wala na si nanay! Pinatay mo, di ba? Kaya hindi na desisyon niya ang masusunod ngayon! Paano ba kita naging kapatid? Walang iya ka! Buong lakas na lumundag si Mang Domeng at hinarap ang kanyang kapatid. Muli silang nagsalpukan sa gitna ng kagubatan. May mga punong kahoy pang natumba dahil sa lakas ng puwersa ng kanilang paglalabanan. Halatang pareho na silang nakakaramdam ng pagod ng mga oras na yon. Pero ayaw pa rin nilang magpaawat. Nakita nila ang napakaraming sugat na tinamo ni Mang Domeng mula sa kanyang sariling kapatid. Ramdam na ramdam nila ang galit ni Beverly sa bawat hampas, tadyak at kalmot at pagkagat nito sa kanyang kuya. Di nagtagal ay tuluyan na ngang napaluhod si Mang Domeng sa lupa kung saan binali ni Beverly ang leeg nito bago ito tuluyang bumagsak. Wala na siya. Hindi na siya humihinga. Beverly, nakikiusap kami sa iyo. Huwag mo kaming sasaktan. Huwag kayong mag-alala.
Dahil wala akong planong gawin yan. Talaga? Matagal ko nang tinalikuran ang pagiging aswang. Dahil mas tinuon ko ang atensyon ko sa pagiging albularya. Oo, aminin kong kumakain ako ng tao tuwing kabilugan ng buwan. Pero mga preskong bangkay lang ang kinakain ko. Matagal na rin hindi nagbago ang anyo ko. Ngayon lang ulit ito nangyari. Dahil hindi ko napigilan ang galit ko. Magkaiba kayo ng Kuya Doming mo. Hindi ko kayo sasaktan. Kahit sa ganitong paraan man lang, ay makabawi ako sa lahat ng kasalanan ng pamilya namin sa inyo. Maraming salamat. Masakit man ang pinagdaraanan nyo ngayon. Huwag niyong hayaang maging masamang tao kayo ng dahil dito. Yan ang palagi niyong itatanim sa puso't isip nyo. Masyado ako nagpalamon sa sakit at galit. Pati ang Diyos ay tinalikuran ko. Paswerte kayo. At may Diyos kayong mapagpatawad. Alam ko na kung magdarasal kayo at hihingi ng tawad sa Kanya, patatawarin niya kayo. Ikaw rin naman, Beverly. Magdasal ka lang. Lumapit ka sa Kanya. Iba ang Diyos na aking sinasamba. At di gaya ng Diyos niyo, hindi siya mapagpatawad. Huli na ang lahat para sa akin. Tuluyan na akong kinain ng kadiliman. Kaya masaya na ako na kahit paano may nagawa naman akong mabuti sa buhay kong ito. Gusto pa sana nila itong kumbinsihin dahil naniniwala silang habang may buhay, maaari pang magbago at lumapit sa Panginoon. Pero mabilis nang tumakbo si Beverly patungo sa mas madaling pamparte ng kagubatan. Nag-iyakan naman silang mag-asawa. Parehong nakahinga ng malalim dahil sa wakas ay ligtas na sila. Dahan-dahan naman niyang inalalayan ng kanyang asawa na tumayo. Tapos ay naglakad na sila pabalik sa kotse. Habang naglalakad ay kinuwento naman niya sa kanyang asawa ang mga nangyari ng sapian nito ni Christina. Siguro, hindi nga ito ang tamang paraan upang makamit natin ang hustisya. Nagkamali tayo. Nagkamali ako, mahal. Patawarin mo ko. Wag mo nang ako inaglahat ng ito. Pumayag rin naman ako dahil ginusto ko rin makapaghiganti. Nagpakalunod din ako sa galit. Sigurado rin ako na pagtanto na rin ang anak natin ngayon. Ang naging pagkakamali niya. Hindi rin naman niya ginusto yon. Ginagambala lang talaga ni na Aling Magda ang kaluluwa niya. Kaya't hindi natatahimik si Christina. Ngayong pinagsisisihan ko na ang mga desisyon ko. Gusto kong magsimba ulit. Pwede bang dumiretso tayo sa simbahan? Pero madilim pa. Kahit na, gusto kong magdasal hanggang mag-umaga. Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon dahil kinwestiyon natin siya at ipagdarasal na rin natin ang kaluluwa ni Christina. Sige mahal, kung yan ang gusto mo. DJ Rosana, hindi na nila muling nakita si Aling Beverly mula noon. Hindi na nila alam kung buhay pa ba ito o patay na. Pero sa kabila ng mga nangyari, nagpapasalamat pa rin sila dito dahil sa pagliligtas nito sa kanila. Itinuturing nila itong second life. At dahil dito, mas pinahalaga nilang mag-asawa ang kanilang buhay. Oo, pinagluksa pa rin nila ang pagkawala ni Christina. Hindi pa rin naging madali sa kanila na bumangon at tanggapin ang nangyari. Pero dahil sa pagbabalik loob nila sa Panginoon, mas nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang puso't isipan. Sana po ay minatutunan kayo sa kwento ni na Tito Anton. Sinadya ko po itong i-share sa inyo dahil umaasa kung kahit papaano ay makapagbigay ng inspirasyon sa mga kapwa ko listeners na may mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Minsan talaga may mga unos na dumarating sa buhay natin kung saan mapapatanong tayo, Lord, bakit? Deserve ko ba to?
Ang dami-dami namang masamang tao sa mundo pero bakit sa akin mo binigay ang challenge na to? Naging joke pa nga natin yung linyang, ayoko na maging strongest soldier ni Lord. Pero pansin nyo, every time na nakaka-survive tayo sa isang mabigat na sitwasyon, palaging may nakukuha tayong aral at realizations in life. Parang mas nagkakaroon tayo ng ibang level of maturity. Mas nagkakaroon tayo ng added wisdom. Ika nga, hindi wisdom tooth ha? Iba yun. Let's face it, aside sa creepy, mali naman talaga ang ginawa nilang mag-asawa. Patay na yun eh. Binuhay pa nila. And for what? For revenge? Ay nako, very, very wrong yan. Hindi natin ginajustify yun but at the same time, who are we to judge them? Sino ba tayo para invalidate yung feelings nila? Mga magulang to mga magulang na nawalan ng anak. At bilang isang magulang, ewan ko na lang kung may mas masakit pa doon. Pero isa rin itong reminder na pag binigyan tayo ng matinding pagsubok ng Diyos, imbis na magalit tayo sa Kanya, bakit hindi na lang natin isurrender sa Kanya ang lahat ng sakit na nararamdaman natin? Kasi naniniwala kung hindi niya tayo pababayaan. And someday, everything, all of it, will make a perfect sense kung bakit siya nangyari. Kayo mga kaaswang radio, ano yung napulot nyo sa kwentong ito today? Sige nga pakashare ng thoughts nyo sa comment section. Ready na ako makipagtsikahan. At muli gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta sa aming munting channel. Sana patuloy niyo kaming samahan sa mga upcoming stories namin na punong-puno ng katatakutan at siksik na siksik sa aral. Ito pa ang inyong DJ Rosana na nag-iiwan ng mga katagang. Huwag mo kong kagatin unless sa labi. Ciao! Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't makinig sa Aswang Radio. Takot at pag-ibig dito nagtatagpo. Aswang Radio, kwento ng gabi.